problema ng Panginoon sa kanyang nation ay obedience. Ang pinakamahirap sa tao, obedience. Diyan unang nasira ang tao. Every time na tayo ay sumusunod doon sa divine instruction ni Lord, doon natin nakakamtan yung full blessings ng ating Panginoon. Partial obedience, partial blessing. Full obedience, full blessings. Obedience even when there is no visible progress. May mga tao mag-o-obey sa simula. Pagdating banda sa dulo, wala siyang nakitang progress. Mag-iiba yung kanyang desisyon. People of God, ang progress, process yun. Hindi yun kaagad-agad talaga nakikita. Kung hindi natin naiintindihan yung pamamaraan ni Lord, pwede na ikaw ay believer, pero hindi mo nai-enjoy yung nai-enjoy ng iba. Same Christ, same Savior, same God, pero magkaiba sila ng spirit pagdating sa obedience. Wala sa pastor, wala sa church, nasa sa atin. To deliver the Word of God, please welcome Pastor Al Belga. Isang pinagpalang araw muli sa bawat isa sa atin. Wow, another Sunday, another word ng Panginoon ang pag-uusapan natin ngayon. Kumusta po kayong lahat? Kumusta po ang araw ninyo? Kumusta ang inyong gising? Kumusta po ang bawat isa? Kayo po ba ay nag-breakfast na or nag-lunch or dinner? Ngayon po ay panibagong araw, panibagong linggo na mai-enjoy natin ang presensya ng Diyos at ang salita ng ating Panginoon. Pero bago po yun, ay gusto ko lamang po na ang bawat isa sa atin ay makumusta. Kumusta po ang inyong mga gising? Kumusta po ang inyong maghapon? Kumusta po ang kalagayan ng inyong mga pamilya? At kumusta po ang ating mga ginagawa? Tayo po ay binigyan ni Lord ng pagkakataon upang tayo ay muli magsama-sama, pag-isahin muli ang ating mga puso, ang ating espiritu, ang ating pag-iisip sa pamamagitan ng kanyang presensya at ng kanyang salita. Kaya po sa araw na ito, ako po ay excited na ibahagi muli sa inyo ang salita ng ating Panginoon. Dalangin ko po na ang bawat isa sa atin ay nakahanda na. Handa na yung ating tenga para makinig sa salita ng Panginoon. Handa na ang ating puso para tumanggap ng mensahe ng Diyos. At handa na ang ating oras upang ang oras na ito ay talagang ilaan natin para sa salita ng ating Panginoon. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay sama-samang manalangin. Patuloy po natin i-recognize ang presensya ng Diyos sa ating mga buhay at sa ating tahanan. Panginoong Jesus, marami pong salamat. Pinupuri ka namin. Tinataas namin ang iyong pangalan. Tinataas namin ang iyong kadakilaan. At patuloy ka namin pinupuri dahil ikaw ay Diyos na siyang gumawa sa amin at patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan at patuloy na nag-iingat sa amin sa araw-araw. Kaya salamat o Diyos sa iyong kabutihan at sa iyong dakilang pag-ibig na patuloy naming nararanasan. Marami pong salamat o Diyos at patuloy ka naming pinupuri o God, patuloy ka naming sinasamba, patuloy mong ihanda ang aming mga puso at ang aming isip, ihanda ang aming espiritu upang kami ay tumanggap ng iyong salita at ng iyong pagyakap. Salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Wow, praise God. Salamat kay Lord. Tayo po ay nagkakaisa maging sa prayer, ay pinagsasama-sama tayo ng ating Panginoon. Alam niyo po, ang Diyos natin ay mapagmahal. Ang Diyos natin ay siya yung Diyos na unang nagparamdam sa atin ng mahalin. Diyos na unang nagturo sa atin kung paano tayong magmahal. Ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. Lagi nating naririnig yan. Ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. Ang Diyos natin ay siya lang ang nag-iisang Diyos na mayroong kakayanang magmahal tulad nating mga tao. Siya lang ang nakakagawa nito. At dahil ang Diyos ay pag-ibig, tayo ay nabuo ng dahil sa pag-ibig. Dahil ang Diyos ay nagmahal at sa kanyang pagmamahal ay nabuo sa kanyang puso na siya ay gagawa ng tao ayon sa kanyang wangis at ayon sa kanyang image. At ang taong ito ay pinuno niya ng pagmamahal. Kaya ang tao ay nabuo ng dahil sa pag-ibig ng Diyos at ang kanyang puso ay wala pong ibang hinahanap
kundi pagmamahal. Dahil ito yung ating disenyo, dahil tayo ay binuo sa pag-ibig ng Diyos, kaya naman ang buhay natin ay hindi natin mararamdaman na tayo ay buo kung hindi pa natin nasusumpungan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ang siyang nagbuo sa atin, at siyang nagbigay ng buhay sa atin, at ang pag-ibig na yan ay yan naman ang hinahanap-hanap ng tao. At kaya ang tao ay likas sa atin na maghanap ng pagmamahal. At likas sa atin ang magparamdam ng pagmamahal. At nagiging likas sa atin na tayo ay nagiging masaya, nakakaramdam tayo na tayo ay buo kapag nalalaman natin mayroong nagmamahal sa atin at mayroon din tayong minamahal. Ganyan ang pagkakagawa at yan ang bumuo sa atin bilang tao. So kaya ang Diyos ay pag-ibig. Kaya po, sa mundong ito, lagi nating hinahanap, hindi kompleto ang buhay ng isang tao kung hindi niya masumpungan ng pagmamahal ng Diyos. Kulang din ang kanyang pakiramdam, empty yung kanyang pakiramdam sa kanyang sarili kung wala siyang taong mamahalin at walang taong nagmamahal sa kanya. Ang lahat ng ito ay nangdahil sa pag-ibig ng ating Panginoon. Wow! Kaya nga po, ang ating pamilya ay dapat buo at mabubuo lang ang pamilya. Hindi lang doon sa pagkakaroon ng buong relasyon, ibig sabihin ay nang dahil ang tatay at nanay, yung mga magulang at mga anak ay buo, nagsasama-sama bilang pamilya, minsan ang pakiramdam natin ay buo ang ating pamilya dahil kumpleto. Nandoon ang magulang at nandoon ang mga anak. Pero mapansin niyo po ba na mayroong pamilya na buo sila, andyan ang magulang, andyan ang mga anak, pero maramdaman nila na hindi pa rin talaga sila buo bagkos mayroong kulang sa kanila. At ang kulang sa kanila ay yung pag-ibig ng Diyos. Hindi kailanman mabubuo ang isang individual, ang isang pamilya kung hindi nila muli matagpuan ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. The moment ng isang pamilya ay makabalik sa pag-ibig ng Diyos at ang pag-ibig ng Diyos ay maghari na sa kanila bilang isang pamilya, doon lang sila nabubuo. At ganyan ka-powerful ang pag-ibig ng Diyos. Sa oras na ito ay may kaugnayan po dyan ang ating pag-uusapan. Ang mensahe ng Diyos na ipinagkatiwala sa akin ay pinamagatan kong Living in God's Unfailing Love. Living in God's Unfailing Love. At gusto ko pong kuhanin ito doon sa Psalm 100 verse 5. For the Lord is good. His unfailing love continues forever. And His faithfulness continues to each generation. Wow! Maiksi na verse, pero punong-puno ng pagmamahal. Ang pag-ibig ng Lord, sabi dito, ang Diyos ay mabuti. At dahil ang Diyos ay mabuti, His unfailing love continues forever. Wow! Ang pag-ibig ng Lord, yung unfailing love ng ating Panginoon ay nagpapatuloy hanggang sa mga darating pang panahon forever. Wow! Ganyan katindi ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At dahil ang pag-ibig ng Diyos ay forever, forever din ang katapatan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So ganyan po ang isi-celebrate natin today. Hallelujah! Kaya today, parents, children, dapat maging happy tayo. Maging masaya tayo sa oras na ito. Ano bang sitwasyon ang kinakaharap mo ngayon? But today, allow the Spirit of God to speak in your spirit and allow the Holy Spirit na ipaalaala sa iyo kung gaano ka kamahal ng Diyos. His unfailing love continues forever. Ganyan po ang pag-ibig ng Diyos na inilarawan ng salita ng ating Panginoon. God's love is not based on our performance, but on His unchanging character. His love never runs out, never gives up, and never changes. When we truly experience His unfailing love, we cannot keep it to ourselves. It transforms the way we worship, we serve, love, and disciples others.
So people of God, today let's celebrate the unfailing love of God in our lives, in our family. Siguro yung iba sa inyo, baka nakaranas or mayroong hindi magandang karanasan pagdating sa love. Siguro yung iba sa inyo nag-iisip, Pastor Al, yung sinasabi mo, baka sa'yo lang yan. Pero sa akin, hindi ako naniniwala. Hindi ka naniniwala, maybe, paano ko sasabihin, mahal ako ng Diyos kung iniwan ako ng taong nagsabing mahal ako? Paano ko sasabihin na mahal ako ng Diyos kung iniwan ako ng parents ko? Paano akong maniniwala na mahal ako ng Diyos kung iniwan ako ng asawa ko? Paano ako maniniwala na mahal ako ng Diyos na pinagpalit ako ng taong binigay ko yung buong buhay ko sa Kanya? People of God, ganun man ang mga nangyari, pero gusto kong sabihin sa iyo na ang pag-ibig ng Diyos ay nananatili. At ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. At mahal ka ng Diyos kahit na ganon yung mga pinagdaanan mo. Kahit na ganyan yung mga karanasan natin, ay mahal tayo ng ating Panginoon. Kaya sa umagang ito, tulungan tayo ng salita ng Diyos na kung mahal ako ni Lord, kung si Lord ay mayroong ganitong uri ng pagmamahal, unconditional love, unfailing love. Lord, paano ko naman ito masusuklian, Panginoon? Although people of God, ang pagmamahal ng Diyos ay hindi natin kayang tapatan. Hindi natin kayang pantayan. Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi natin kayang maabot. Talagang siya lang ang mayroong ganyang klaseng pagmamahal. Pero paano ba natin mapasalamatan si Lord sa ganitong uri ng pagmamahal na ipinaramdam niya at pinaranas niya sa atin? Gusto kong sabihin sa iyo, mahal ka ng ating Panginoon. Iniwan ka man, pero gusto kong sabihin sa iyo, ang sabi ng salita ng Diyos, ang Diyos ay hindi nang iiwan. Iniwan ka man ng tao, pero hindi ang Diyos. Hindi man naging totoo ang tao sa iyo, pero totoo ang Diyos. Winasa ka man ng tao, sinira man ng tao ang puso mo, pero ang Diyos, pwede kang buuhin mula sa pagkawasak, mula sa pagkasira, ay kaya kang buuhin muli ng ating Panginoon. Mas matindi pa, mas bago pa, mas mainam at mas maganda, mas the best pa ang pagbabago, pagbuo ng Panginoon sa iyo. Kaya ngayon, sa araw na ito, gusto ko na kung nandyan pa sa puso mo, kung sariwa pa, nasasaktan ka pa, kapag naalaala mo na meron kang isang taong pinagkatiwalaan ng iyong pagmamahal, pero sinira. Kung nasasaktan ka pa, today, habang nakikinig ka ng mensahe ni Lord, ay sabihin mo kay Lord, ibulong mo sa Kanya, Lord, buuhin mo akong muli. Buuhin mo akong muli dahil si Lord ay the best. Si Lord ay all-knowing God. Siya ay pinakamahusay na pattern na pwede niyang ayusin ang mga bagay-bagay na sinira ng sitwasyon, sinira ng pagkakataon, at sinira ng tao. Pwedeng baguhin ni Lord. Kaya today, huwag mo nang lingunin yung nakaraan. Huwag mo nang lingunin yung nakalipas. Huwag mo nang lingunin ang natapos. Tingnan mo ngayon ang sarili mo. Sa kabila ng mga pinagdaanan mo, andyan ka pa rin. Malakas ka pa rin. Sa kabila ng iyong pinagdaanan, nandyan ka pa rin at buhay. Ibig sabihin, merong isang Diyos na nag-iingat, nagmamahal, nagpapalakas, at nagpapatuloy na yakapin ka at palakasin ka para makapagpatuloy ka sa buhay. Ganyan ang ating Panginoon. So kung ngayon ay naniniwala ka na mahal ka ng Diyos, mahal ni Lord ang pamilya mo, mahal ka ni Lord, paano kaya natin mapapasalamatan si Lord? Ano kaya ang magiging response natin? How do we respond to God's unfailing love? How do we respond to God's unfailing love? Paano kaya ako magre-response, Lord, kung ganito ka pala katindi magmahal sa akin? Number 1, celebrate His love through worship. Kaya po, sa ating mga tahanan, dapat hindi lamang po yung mga songs na kinasanayan natin ang naririnig sa ating mga tahanan. Mula po sa araw na ito, ang ating tahanan, ang i-worship lang natin sa ating tahanan ay wala pong iba kundi ang ating Panginoon. Kasi yung ating worship, ito yung ating response doon sa unfailing love na ipinaramdam, pinaranas ng Diyos sa bawat isa sa atin. To celebrate His love through worship. Sa Psalms
100 verse 4 to 5. Enter His gates with thanksgiving. His unfailing love endures forever. People of God, yung worship na tinutukoy dito ay hindi lamang ito yung worship na worship song. Although kasama yon. Yung mga songs na wala pong iba na wino-worship kundi si Lord. Kasama po yun. But people of God, yung time na tinanggap na natin si Jesus Christ as our Lord and Savior, lahat ng ating ginagawa ay dapat maging form ito ng worship. Ito man ay worship song or ito man ay ano pa mang mga ginagawa natin na ito ay pagpupuri, pagpapasalamat sa ating Panginoon, ito ay isang uri ng worship sa ating Panginoon. In response doon sa love ni Lord sa bawat isa sa atin. Worship is our response to God's goodness and love. Kaya po, unahin po muna natin yung mga songs. Sa atin, sa bansa natin ay culture na natin ang kumanta. Culture na natin yung tayo ay nagkakaraoke. Yeah? Pag nagkakaroon tayo ng mga pag-iipon-ipon, reunion ng family, hindi na po nawawala yung mga bagay na yon. Actually, hindi naman po ito masama. Ito po ay bahagi lang ng ating kultura. Pero napakaganda po na ano kaya kung simula sa araw na ito ay palitan natin yung mga songs na naririnig or pinapatugtog natin sa mga tahanan. Kaysa sa mga kantang ang mensahe ay galit at mga kanta ng mensahe ay kabiguan, mga kanta ng mensahe ay paghihinanakit, or mga kanta na ang mensahe ay pagtataksil. Ano kaya kung ang mga kanta na natin sa ating mga tahanan ay ang mensahe ay pag-ibig ng Diyos, pagtataas sa Kanyang pangalan, pagpupuri sa Kanyang dakilang pangalan, at pasasalamat sa Kanyang kadakilaan at sa Kanyang ginawa, sa Kanyang pag-ibig sa atin. Siguro, kung ganito yung mensahe na maririnig ng bawat miyembro ng pamilya araw-araw sa ating tahanan. Lagi tayong gigising na masaya, lagi tayong gigising na may ngiti sa ating mga labi at inspired sa buhay dahil ang nagpapaalaala sa atin lagi ay ang kabutihan ng ating Panginoon. When we remember His faithfulness, thanksgiving naturally fills our hearts. Worship is not only what we do on Sunday, it is a lifestyle of honoring God every day. Every day. Ibig sabihin, pag sinabing worship, lahat ng ginagawa mo is a form of worship. Katulad kanina, yung worship songs, yung mga songs, isa lamang po yun. Pero once naranasan mo na yung unfailing love ni Lord sa buhay mo, dapat everything we do is a form of worship sa ating Panginoon. Halimbawa, estudyante ka, mag-aral kang mabuti, pumasok ka ng maaga, maging mabuti kang mag-aaral. Iyon ay isang uri ng pagpupuri sa ating Panginoon. It's a form of worship. Ikaw ay working, huwag kang malilate sa iyong trabaho. Pag-igihan mo, maging honest ka sa lahat ng iyong ginagawa. Yun ay form of worship. Kung ikaw ay nagninegosyo, wala kang daya na gagawin sa iyong business. Tama ang timbangan mo. Nagiging honest ka sa iyong presyo. Nagiging makatao ka sa iyong presyo. At nagiging honest ka sa iyong mga sukli. Yun ay form of worship. The relationship, walang anumang unfaithfulness, walang anumang ginagawa na hindi kalooban ni Lord, yun ay form of worship. Sa ating paglilingkod kay Lord, sa ating pag-uwi, sa ating pag-disciple, sa ating pag-i-invite ng mga katrabaho, kapamilya, ini-invite natin, dinadala natin sa presence ni Lord, sa ating simbahay, sa ating church, sa ating cell group, yun ay form of worship. Ikaw na nanay, nagluluto ka sa bahay, yung mga ginagawa mo sa bahay, masaya ka na ginagawa, ito ay form of worship kay Lord. Ikaw na tatay, masaya ka na pinuprovide mo ang lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak, ito ay form of worship. Yung pagkakaloob mo sa gawain ni Lord, nagsishare ka ng blessing mo, nagbibigay ka ng iyong offering, nagbibigay ka ng iyong tithes, nagbibigay ka ng support sa timbahan, yun ay form of worship. Bakit natin ginagawa ito? Kasi ito yung ating tugon
doon sa pagmamahal na ipinaranas ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya, ang taong nakaramdam ng pagmamahal ni Lord ay hindi po pwedeng manahimik, hindi po pwedeng wala siyang response, hindi po pwedeng na wala siyang gagawing paglilingkod kung naranasan mo yung unfailing love ng Panginoon sa buhay mo. Kasi yun ay form of worship. Starts each day with thanksgiving. Praise God even during difficult situations or difficult seasons. Make worship a daily lifestyle. Those who experience God's love become joyful worshipers. Ang mga taong nakaranas ng matinding pag-ibig ni Lord ay hindi mabigat sa kanila ang kanilang mga ginagawa. Dahil ang lahat ng ito ay isang uri ng pagpupuri sa ating Panginoon. Kaya, family, mga anak, yung submission ninyo, yung respeto ninyo sa parents ninyo, yung nakikinig kayo sa mga advices ng inyong magulang, even sa inyong love life, nakikinig kayo sa kanilang mga payo, yung mga advice nila sa negosyo o sa mga decision mo, nakikinig kayo, yun ay form of worship. At tayo din mga magulang, yung minamahal natin yung ating mga anak, nire-respeto din natin sila, binibigyan natin sila ng pagkakataon na magsalita at nakikinig din tayo sa kanilang mga sinasabi. Pinaparamdam din natin sa kanila yung pagmamahal natin at pinuprovide natin lahat ng pangangailangan nila. It's a form of worship. Hallelujah! Kaya, lahat ng ginagawa natin, kapag nakakilala ka na kay Lord, ito ay isang uri ng pagpupuri sa harapan sa pangalan ng ating Panginoon tugon sa kanyang napakatinding pagmamahal na ipinaranas sa atin. Pangalawa, sagot doon sa tanong na how do we respond to God's unfailing love? Pangalawa, remain faithful in serving Him. Wow! Ang sabi dito, remain faithful in serving Him. Manatili tayong naglilingkod sa ating Panginoon. At hindi lamang tayo manatili, kundi maging tapat at mananatiling naglilingkod sa ating Panginoon. Sa 1 Corinthians 15 verse 58, be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord. Wow! Amen? Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord. So, people of God, ganun dapat tayo mga nagsiserve kay Lord. Hindi tayo basta-basta natitinag kahit ng anumang sitwasyon or sinumang tao ang naghahatak sa atin palayo sa ating mga paglilingkod kay Lord. Dapat hindi tayo nahahatak. Dapat nandiyan lagi yung ating eagerness to serve God. Dapat hindi tayo nawawalan ng fire to serve God sa kahit na anong kaparaanan. Kasi people of God, marami sa panahon natin ngayon, ang unti-unti na nagbabago yung kanilang commitment pagdating sa kanilang paglilingkod kay Lord. Pero people of God, hindi po ito magandang pamitain. Minsan kasi, ang ating paglilingkod ay nakabase sa mga kasama natin sa church. Kaya, kung ang ating paglilingkod ay base sa mga kasama natin sa church, kapag nawala na yung kapatid natin na yun sa church, nawawala na rin tayo. Kasi nga, ang ating paglilingkod, ang ating faithfulness ay nakabase lamang sa tao. Kapag tayo ay nakakarinig ng mga salita na ayaw natin marinig or nalalagay tayo sa mga sitwasyon na ayaw natin, minsan ay nawawala tayo sa paglilingkod kay Lord. Kasi minsan, ang tingin natin, ang paglilingkod kay Lord ay dapat doon lang sa sitwasyon na maayos. Doon lang sa sitwasyon na umaangkop sa iyo. Pero people of God, hindi ganun ang ibinodel sa atin ng ating Panginoong Yesus. Ang Diyos ay pinaglingkuran tayo. Simula pa noon hanggang sa kasalukuyan. Nung si Jesus ay nagkatawang tao, ay ibinodel niya sa atin ang totoong paglilingkod. Si Jesus ay naglingkod hanggang sa kamatayan. Hanggang siya ay malagutan ng hininga. Kahit yung pako na bumaon sa kanyang paa at kamay, ay hindi niya yun inatrasan. Kahit yung 39 na palo sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, hindi na yun inatrasan. Yung mga masasakit na salita, mga kasinungalingan na mga salita,
ng mga soldiers, yung pagbura sa kanyang mukha, yung pagsampal sa kanyang mukha, ang lahat ng yun ay hindi niya inatrasan. Siya ay naging faithful sa God the Father hanggang sa huling hininga niya doon sa cross of Calvary. Siya ay nag-serve sa God the Father at yung kanyang ginawa, tayo ang nag-benefit. Kaya people of God, kung talagang naramdaman natin yung unfailing love ni Lord sa buhay natin, remain faithful in serving Him. Huwag kang mawala dahil mayroong nawala. Huwag kang aalis sa paglilingkod kay Lord dahil may umalis. Huwag mababawasan yung commitment mo sa mga salitang naririnig mo dahil ang salita na dapat nagpapanatili sa iyong commitment ay hindi salita ng tao, kundi salita ng Diyos. Manatili ka dahil isang araw, kung hihiwalay ka kay God, hindi ka maglilingkod kay Lord, sinong Lord ang iyong paglilingkuran? At kanino ka maglilingkod? Hindi po pwede na hindi ka maglingkod dahil isang araw, darating tayo sa isang pagkakataon na tayo ay mag-isa na lang nahaharap sa ating Panginoon. Lahat tayo ay darating sa kamatayan. Lahat tayo ay haharap sa ating Panginoon. At paano tayong haharap sa isang Diyos na never mong pinaglingkuran? Paano kang titingin sa mukha ng ating Diyos? Paano ka pupunta sa presensya ng Diyos na isang Diyos na isang araw ay dininay mo, isang araw ay iniwanan mo, isang araw ay hindi mo na pinansin? Paano mo siya babalikan? People of God, ang buhay natin sa mundo ito at sabi ng salita ng Panginoon ay maihahalin tulad lamang sa isang halaman, sa isang bulaklak na minsan ay namumukad ka. Pero isang araw, makikita mo lang, siya'y tuyo na at siya'y wala ng buhay. Ganun lang kaiksi ang buhay natin sa mundo. Isang araw, pupunta tayo kahit ayaw natin. Isang araw, ang buhay natin ay mapupunta sa tinatawag na emergency room. Papasok sa ICU room. At doon sa emergency room, wala ka ng kasama. ICU room, wala ka ng kasama. At pagdating doon sa room na kung saan ay kakaharapin mo na rin si Lord, wala ka na rin kasama. Paano tayo titingin? Paano tayo haharap sa isang Diyos na hindi mo man lang kailanman pinaglingkuran? Ang mensahe nito ay pagpapaalaala ng ating Panginoon. Hindi mo kailangan, mga anak, mag-guilty. Ang kailangan mo lang naman ay bumalik. Hindi mo kailangan na mag-guilty sa buhay mo. Kasi ang mensahe nito, habang naririnig mo pa, ang ibig sabihin ay nag-overflow pa yung love ni Lord for you. Gusto pa ni Lord na anak na makasama kitang maglingkod. Actually, ang mga tao nasasanay sila na maglilingkod lang sila kapag ina-approach sila ng kanilang mga leader o ng kanilang pastor para maglingkod. Pero, ang totoo, hindi dapat. Actually, tayong mga tao dapat ang nakikiusap. Tayong tao dapat ang nagsasabi na paano ba ako makakapaglingkod kay Lord? Paano ba ako magagamit sa church na ito? Hahanapin mo yung place mo kung paano ka na makakapaglingkod kay Lord. Hindi yung leader, hindi yung pastor ang magmamakaawa para ikaw ay maglingkod. Dapat ikaw mismo ang naghahanap ng lugar. Ikaw dapat ang naghahanap dito sa church na ito. Paano mo kaya mapaglilingkuran si Lord? Dito sa pamilya nito, paano mo kaya mapaglilingkuran si Lord? Dito sa ating tahanan, paano mo kaya na mapapaglingkuran ng ating Panginoon? People of God, habang may panahon pa, habang ang tenga ay nakakarinig pa, habang ang mata ay may nakikita pa, habang ang mga kamay ay may nagagawa pa, habang ang mga paa ay nakakalakad pa, habang ang bibig ay nakakapagsalita pa, habang ang ilong ay nakakahinga pa, maglingkod ka na sa ating Panginoon. Dahil ang iyong paglilingkod ay pagbabalik mo tugon sa pagmamahal ng Diyos na ipinamalas sa iyo. Kung mag-isip tayo, Pastor Al, hindi ako mahal ni Lord. Mahal ka ni Lord. Dahil hanggang ngayon may hininga ka. Hanggang ngayon may buhay diyan sa iyong katawan. Kaya mahal ka ni Lord. Sinusustain ni Lord ang buhay. Ang buhay natin ay hindi natin hawak. Ang buhay natin ay nasa kamay ng Diyos. The moment na ang buhay na yan ay kinuha ni Lord, wala tayong magagawa. Pera natin ay walang magagawa. Yaman natin ay walang magagawa.
asawa natin ay walang magagawa, anak natin ay walang magagawa, magulang natin ay walang magagawa kapag ang buhay ay binawig na ng Panginoon sa atin. At ang the best people of God, na sign na mayroong pagmamahal ang Diyos sa iyo, ay binigyan ka ni Lord ng pagkakataong mabuhay sa mundong ito. Kaya habang may oras pa, habang mayroong pang liwanag, bumalik tayo sa ating pagmamahal, sa ating Panginoon. At ang pagmamahal na yun, hindi po pwedeng walang paglilingkod. God's love give us strength to remain committed. There will be challenges, sometimes disappointments and opposition. But His love keeps us standing. We do not serve because it is easy. We serve because we love the one who first loved us. Amen. Hallelujah. We serve because we love the one who first loved us. Stay committed even when unnoticed. Don't allow discouragement to stop your service. Remember that every word for God has eternal value. Lahat ng ginagawa natin sa mundong ito, lahat ng ginagawa natin na hindi para kay Lord ay walang eternal value. Pero lahat ng ating pagsiserve sa ating Panginoon ay mayroong eternal value. Kaya people of God, those who are secure in God's love, remain faithful in His work. Maglingkod tayo sa ating Panginoon. Student, huwag mong isipin, estorbo ang pag-aaral. No. Makakapaglingkod ka pa rin kay Lord. Parents, huwag natin tingnan na sagabal ang ating pamilya sa paglilingkod kay Lord. No. Walang sagabal. Kasi ang anak, ang kabuhayan, ang trabaho, ang career, relationship, ang lahat ng yan ay blessing ni Lord. Walang blessing si Lord na binigay sa atin na maglalayo sa atin sa Kanya. All the blessings na tinatanggap natin from Him, ang purpose ay maglapit sa atin sa Kanya. Wala tayong dahilan. Pangatlo, tugon doon sa tanong na how do we respond to God's unfailing love? Pangatlo, share His love by reaching others. Alam mo, marami tayo na mamahal na tao. Kasi pinaramdam na sa iyo ni Lord yung kanyang love, marunong na tayo ngayon magmahal, kaya ngayon tayo ay nagmamahal. Pero higit sa mga taong ito na minahal natin, higit sa kanila, ay ang pinaka-mamahal natin ay pangalawa sa Diyos, ay yung tinatawag nating pamilya. So anong ibig sabihin? Kung mayroon kang dapat, una, na dalhin sa presensya ng Panginoon, is your family. Kung ikaw anak, ikaw ang una nakakilala kay Lord, ilaban mo ang pamilya mo. Dalhin mo sila sa presence ni Lord. You pray and you act. You share His word sa iyong loved one. And then, makakilala sila kay Lord. Kung ikaw kang pumayag na mayroon kang anak na ayaw kumilala kay Lord, huwag kang pumayag na mayroon kang manugang na hindi kumikilala kay Lord. Dapat tayong magulang, dalhin talaga natin ang buong pamilya natin sa ating Panginoon. Bakit ba natin sila dinadala kay Lord? Hindi para magpadami ng tao sa church, kundi dapat nilang lumapit kay Lord. Ang focus ay hindi magdagdag ng number, kundi ibalik sila sa Diyos na namatay para sa kanila. Kaya people of God, kung mahal mo si Lord, naramdaman mo yung love ni Lord, share His love by reaching others. Unahin ang pamilya. Then isunod ang mga kaibigan, katrabaho, kaklase, relatives, isunod sila. Pero useless, or hindi naman talaga masasabing useless, pero sa aking opinion ay kung uunahin mo ang ibang tao kaysa sa pamilya mo, masaya ka para sa buhay ng mga kaibigan mo, pero napag-iwanan mo naman yung pamilya mo. Kaya maganda na unahin muna natin yung pamilya natin na masyarahan ng Word of God, saka natin puntahan ang mga iba pang tao sa ating paligid. 1 John 4:10-12. This is real love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son, a sacrifice to take away our sins. Dear friends, since God loved us that much, we surely ought to love each other.
No one has ever seen God. But if we love each other, God lives in us. And His love is brought to full expression in us. Wow, hallelujah! Sa mundong ito, wala na nga si Lord. Si Jesus Christ ay bumalik na sa kanyang trono, ano na sa heaven. Hallelujah! But glory to God. Because of the love na nasa atin, yung love, the unfailing love of Christ na nasa atin ngayon, that same love ang dalhin natin sa ating family, at sa ating neighbor, at sa ating mga relatives, sa ating workmate, at sa ating mga classmates, at sa lahat ng mga tao sa ating paligid. Hindi totoo na sasabihin natin, you love God, pero hindi mo mahal ang tao. Because loving God is loving people. Hindi totoo ang pagmamahal ng isang tao sa Diyos kung hindi niya kayang magmahal sa kanyang kapwa. At ang pagmamahal natin sa ating kapwa ay paglapit, pagdala sa kanila sa harapan ng ating Panginoon na siya namang nagmamahal sa kanila noon pa. Kailangan lahat ng tao ay makabalik kay Lord. God did not save us just for ourselves. His love is meant to flow through us to others. People should experience God's love because they experience our kindness, forgiveness, compassion, and gospel. So people of God, napakahalaga na kapag naranasan nila yung ating kindness, yung forgiveness, yung ating compassion, and the gospel, hallelujah, doon lang sila maniniwala na sila ay mahal ng ating Panginoon. Pray for souls. Invite someone to simbahan. Mag-invite tayo ng mga someone dyan sa ating sala, sa ating mga kamag-anak. I-invite natin. Share your testimony. Show Christ's love through your actions. People of God, huwag natin ipagdamot na i-share yung ating tahanan. Alam niyo ba na ang tahanan pinapagamit na gawain ni Lord ay marami pang tahanan ang ibibigay sa iyo ni Lord. Kung ang bahay mo, pinapagamit mo kay Lord, marami pang bahay ang pwedeng ibigay sa iyo si Lord. Kung ang sasakyan mo ay pinapagamit mo para makapag-invite ng tao, marami pa na sasakyan ang ibibigay sa iyo ni Lord. Lahat na ginagamit o pinapagamit ng tao sa Diyos ay minumultiply ni Lord. Hallelujah! We thank God for that. God's love grows when it is shared. Yung love ni Lord ay hindi yan nag-grow. Yung love ni Lord ay hindi yan napupunta sa iba kung walang someone na mag-share. Kaya, people of God, yung love ni Lord sa iyo, ang response mo dapat is to share, hallelujah, to share that love to other people. And number 4, dun sa tanong na how do we respond to God's unfailing love? Number 4, multiply His love by making disciples. Hallelujah. Yes, kasi hindi lamang mas malalim ang commitment na kailangan doon sa pag-uwi at sa pag-disciple. Pag-disciple ay yung tao na in-invite mo, yung tao na dinala mo sa simbahan, dinala mo sa cell group, dinala mo sa church. Itong mga tao ito ay kailangan nilang mag-disciple. Hindi lamang sila dapat one time nakikilala kay Lord, but buong buhay nila ay kikilala sila kay Lord. Pero hindi sila buong buhay o habang buhay na maglilingkod, kikilala kay Lord kung hindi sila ma-disciple ng maayos. Kaya po, in response doon sa unfailing love ni Lord sa atin, dapat multiply His love by making disciples. 2 Timothy chapter 2, verse 1 and 2, Timothy, my dear son, be strong through the grace that God gives you in Christ Jesus. You have heard me teach the things that have been confirmed by many reliable witnesses. Now, teach this truth to other trustworthy people who will be able to pass them on to others. So ito yung instruction ni Paul sa kanyang disciple na walang iba kundi si Timothy. Binibigyan sila ng instruction ni Paul, si Timothy, na Timothy, magpakalakas ka, be strong, at sa pamamagitan ng grace ni Lord,
lahat ng mga itinuturo ko sa iyo ay ituro mo din doon sa mga taong reliable, doon sa mga taong pwede din magturo sa iba para yung mga itinuro ko sa iyo na itinuro mo sa kanila ay maibahagi din nila sa ibang tao. Yun po ang disciples. Kaya po, sa loob ng simbahay, sino dapat ang nagdi-disciple? Sa loob ng simbahay, dapat talaga kung ang parents ay nakakilala na kay Lord, ang parents, tayong mga parents ang dapat nagdi-disciple sa ating mga anak. Hindi ibang tao. Kasi kung ibang tao ang nagdi-disciple sa ating mga anak, makakatulong yun, pero mas the best kung parents. Kasi kung parents ang nagdi-disciple sa anak, mas na-model ng parents yung kanyang buhay doon sa kanyang anak. Kaya yung anak niya mabubuhay sa mundong ito na ang dala-dala niya is the life ng kanyang parents. So parents, i-disciple natin yung mga anak. Kaya nga yung mga process natin sa church ay ibababa natin sa mga simbahay. Yung mga kabataan naman na ang mga parents niyo ay hindi pa nakakilala kay Lord. So, pansamantala, ang leader nyo, ang magdi-disciple sa inyo, and one day, makakilala ang parents, ma-disciple din sila. So, people of God, napakahalaga po yung disciples. Kapag kung tayo ay believer lang at hindi tayo na-disciple, very weak ang ating faith kay Lord. Kaya nga, hindi tayo pumapayag as parents, hindi tayo pumapayag na yung mga anak natin ay ang nadaanan lang nila ay kinder sa kanilang schooling. After ng kinder, pinapasok natin sila sa elementary, secondary, college. So lahat yan ay tinatawag na process para yung anak natin ay maging matatag, maging mature, at maging mahusay na anak. Ganun din sa ating pag-disciple. Kapag dinisciple natin yung mga anak natin, magiging matatag silang mananampalataya, magiging matatag silang tagasunod, magiging matatag silang naglilingkod sa ating Panginoon. Hindi sila basta-basta mawawala kay Lord. So, people of God, Paul instructed Timothy to entrust God's truth to faithful people who would teach others also. God's love should not stop with us. It must continue through discipleship and leadership development. Healthy believers become disciple makers. Mentor someone, people of God. Join discipleship, raise future leaders, invest in the next generation. Lagi tayo mag-invest sa next generation. Tayo mga parents, yung ating ginagawa ngayon para sa ating mga anak, yun ay investment natin sa kanila at sa kanilang magiging mga anak at sa kanila pang magiging mga anak. Maganda po, mga magulang, na tayo ay nag-i-invest sa ating mga anak. God's love becomes a legacy when it is passed on. Hallelujah. God's unfailing love is too wonderful to keep to ourselves. We celebrate His love by worshiping Him wholeheartedly and serving Him faithfully, sharing His love with others, making disciples who will continue His mission. Never forget, people of God, God's promise sa Jeremiah 31 verse 3. Anong sabi po doon? I have loved you, my people, with an everlasting love. With unfailing love, I have drawn you to myself. Wow! Grabe love ni Lord. Hallelujah. Ulitin ko po, Jeremiah 31 verse 3. I have loved you, my people, with an everlasting love, with unfailing love. I have drawn you to myself. His love never fails, never changes, and never ends. As we continue to live in His unfailing love, may others also come to know and experience the same everlasting love through our lives. Kaya people of God, salamat kay Lord. Si Lord mayroong unfailing love. And dahil mayroong unfailing love, ipabuhay natin yon at mag-response tayo ng tama doon sa unfailing love na binigay ni Lord sa atin. Salamat kay God. Salamat kay Lord. Kaya, people of God, today, this very day, I
I pray na ma-appreciate mo kung gaano ka kamahal ng ating Panginoon. Huwag kang mag-isip na hindi ka minahal at hindi ka mahal ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. Huwag kang mag-isip ng anumang bagay na hindi sumasang-ayon sa salita ng Diyos. Kapag anumang bagay na ini-entertain natin na taliwas sa salita ng Lord ay kasinungalingan ng mundo. Ang totoo ay kung ano yung salita ng Diyos. Mahal ka ng ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, ang pagmamahal na yan ay spread natin yan sa apat na sulok ng ating tahanan. I-spread natin yan sa ating pamilya, sa ating mga magulang, sa ating mga anak, sa lahat ng mga taong kasama natin sa ating sambahayan. Hanggang sa ang pag-ibig na yan ay mas-spread na natin sa ating mga kapitbahay at sa mga taong wala pang pagkakilala kay Lord. Tandaan mo, masaya ang taong nararamdaman niyang may nagmamahal sa Kanya. Pero masaya din ang tao kapag siya ay nakakapagparamdam ng pagmamahal sa iba. Kailangan ka ni Lord, kailangan din natin si Lord. Kailangan natin ang love ni Lord, kailangan din ni Lord yung love natin. Ang pagmamahal natin ay paglilingkod, pag-worship, pag-obey, at pag-disciple para sa Kanyang kalwalhatian. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo po ay manalangin. Lord God, maraming pong salamat. Salamat po sa bawat pamilya na nandito today. Salamat po sa mga mami and daddy. Salamat sa mga anak na nandito ngayon. Salamat, Lord, sa unfailing love na pinaramdam mo sa kanila. Salamat sa love na in-embrace mo ang bawat isa sa amin, although hindi namin deserve dahil kami ay sinner. Pero thank you, God. Thank you, Lord. Dahil ang pagmamahal na ito ay pinamalas mo sa bawat isa, Panginoon. Thank you, God. Lord, I pray na ang bawat pamilya ay makaramdam ng pagmamahal mo. Ang bawat tatay at nanay, ang lahat ng miyembro ng pamilya ay maramdaman nila na mahal mo sila. Yakapin mo ang bawat pamilya, Lord. Ang bawat individual sa oras na ito ay yakapin mo. Thank you, God. We love you so much. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Bago po ako tuluyang magpaalam, pwede ba na yakapin natin ang bawat isa? Mga magulang, nakita niyo ang inyong anak. Yakapin mo, hindi bulong mo sa kanya, I love you, son, I love you, daughter. And yakapin yung asawa, I love you, husband, love your wife. So, magyakapan tayo, lahat ng mga kasama natin dyan sa loob ng bahay natin, yakapin natin at ibulong natin sa kanila na I love you. Amen? Wow! Salamat kay Lord. Palapakan natin si Lord sa paging ngayon. At kayo po ay enjoy natin ang ating giving, ang ating offering, ang ating pagbibigay ng ating tithes and offerings, support sa church. Patuloy po natin yan pagkaloob sa ating Panginoon. At ganun po, i-enjoy din po natin yung ating consolidation, i-enjoy po natin yung ating lunch or dinner or breakfast. So marami pong salamat. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. God bless and we love you, people of God. So yung bagay na gusto kong i-share sa inyo is all about tithes and offering. So again, yung i-share ko po ngayon is matatagpuan natin yan sa Luke 12, verse 15, sa easy version po yan. Yan. So yung pinaka-key verse po muna na gusto kong i-share dyan. Sabi dyan, then he said to all the people, be very careful. Do not want more things that you really need. A person's life is worth more than the things that he has, even if he is very rich. So, bago po na natin yan, himay-himayin kung ano yung message ng Lord about tithes and offerings sa verse na yan. Backstory lang, bago yan sabihin ni Jesus Christ, may nangyari kasi. Sabihin sa katabi mo, may nangyari. May nangyari. So, yung una dyan sa verse 13 po, meron dyan sa crowd na nag-ask kay Jesus Christ. Sabi dyan, Lord, meron akong problem sa brother ko. So, yung father namin is namatay, and kailangan na yung mana namin. Inutusan niya si Lord na hatiin yung mana para sa kanilang dalawa. So, siguro malaki-laki yun kasi to the point na kilala na nila si Lord. Pero ang ginawa ni Jesus Christ, sa verse 40, nag-response dyan si Jesus. Sabi ni Lord, it is not my job. Kung iisipin natin, ba't naging ganun yung response ng Lord? Sinabi niya, naghingi ng tulong yung lalaki from the crowd, na sinabi tulungan siya, nakausapin yung brother niya, para hatiin yung mana. Sinabi ng Lord dyan, it is not my job to say which of you is right or wrong. And it is not my job to
say how much each of you should have. Then from verse 15, dyan po yung sinabi ng Lord. Kaya sinabi yun ng Lord, sa mga tao, is because nakita ng Lord na itong lalaki na to, ang gusto niya more peace. Hindi siya concerned doon sa bagay na sinishare ni Jesus Christ, but ang gusto niya more. And alam mo minsan, kapag hindi tayo, ano ba yung bagay na gusto ng Lord na itulong sa atin dito sa verse na to, tungkol sa pag-ibigan. Wala si Lord, hindi mali na mag-desire tayo ng more things sa life natin. And alam natin lahat dito, alam ko leader na yung mga kausap ko, and alam natin lahat na si Lord yung gusto niya is yung the best para sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Amen. So, nagkakaproblema lang yung desire natin na gusto natin magkaroon ng more things kapag dumating na sa point ng buhay natin na nagiging unfaithful na tayo sa ating Pilipinas. Nagkakaroon ng problema kapag nagiging selfish na tayo. Gusto na lang natin, Lord, more. Pero pagdating kay Lord, very close yung hand natin. And today, hindi ko alam kung ano yung bagay na gusto ng bawat isa ng more. Diba? Hindi ko alam kung anong specific yung bagay yung ina-ask mo in prayer kay Lord na, Lord, I want this more. I want this, yung pera ko, Lord, mag-multiply. So, Lord, nag-isip tayo ng mga business na para lumago yung business natin or lumago yung pera natin. Pero alam mo, isa sa mga bagay na gusto lang ng Lord na sabihin sa atin today is hindi masama na gustuhin mong magagawa ng bagay, pero kapag hinigitan mo pa yung bagay na kailangan mo, kasi yung bawat araw natin, naniniwala pa kayo na sa bawat araw, enough yung blessing ng Lord. Amen. So, yung buhay natin everyday, alam na ng Lord kung ano yung mga kailangan natin. Pero minsan kasi nakakalungkot, pati yung bagay na dapat para kay Lord, inano na natin, init na natin talaga para sa ating mga sarili. And other thing, gusto ko din i-highlight dyan sa verse 15, yung sinabi dyan ng Jesus Christ na a person's life is worth more than the things that he has, even he is very rich. So, mas mahalaga pala yung buhay natin. No? Minsan nakala natin yung mahalaga na yung pera na meron tayo, pag malaki yung saving natin, okay yun, the best yun, which is good. Amen? Pero hindi yun yung bagay na gusto ng Lord sa atin. And hindi sinasabi ng Lord na ibigay natin lahat ng bagay na meron tayo. Hindi sinasabi ng Lord na huwag kang magpera para sa sarili mo. Diba? Ang gusto ng Lord na matutunan natin is kung ano yung para kay Lord ibigay mo. Sabi sa Matthew 22 verse 21, Jesus said to them, so you should give to Caesar the things that belong to Caesar, and give to God the things that belongs to God. So in other words, pwede mong i-keep yung bagay na meron ka. Kung sumasahod ka, kung merong allowance sa school, pwede mo yung ibigay kung may kaya sa bawat kung pwede mo yan. Pero dapat itatabi natin yung para kayo, yung portion ni Lord. Kasi si Lord na nagsasabi, kung ano yung para sa'yo, pwede mong i-keep yan. Pero yung para kayo, ibigay natin yung para kayo. Amen po ba? Amen. So ngayon, alam ko na narinig nyo na yung kailangan yung marinig, and I know that the Lord speaks through your heart. So, pwede po ba tayo lahat? Yan. So, yung mga kaloob natin, di ba, yan yung blessing na belong para kay Lord. Kaya, kahit magkano yung amount niya, it doesn't matter. Kasi what matters sa Lord, yung pagiging faithful mo consistently sa blessing na yung pinagkatiwala sa iyo ng Lord. Kaya, hawakan mo yung tithes and offering, and let's all pray. Heavenly Father, you know our hearts, oh God. Lord, forgive us if sometimes, Lord, tinikip namin yung blessing na para Lord sa iyo. Tinikip namin, Lord, yung bagay na dapat ibinibigay namin sa iyo, oh God. And today, Lord, we learn our lesson, oh God. And today, salamat for teaching us, Panginoon, na maging faithful, Lord, sa aming giving. Kasi, Lord, as your leader, Lord, one of our form of worship, Lord, is giving. And this is also, Lord, one of the things, Lord, kung saan mo kami pagyayamanin pa. Because you deserve, Lord, the best thing, Lord, that we can offer, oh God. And Lord, this money, Lord, ibibigay namin today is our form, oh God, of telling you, Lord, that this money, Lord, belongs to you. And because of that, Lord, we just want to praise you, honor you, Lord, and we just want to give this tithes and offering, Lord, with a grateful heart. In Jesus' name we pray. Amen.